The most expensive girl in the beat production. Ay, sino She siya? had a stone in her face, a stone in her body. I go for GS. Akala ko kung sino seryoso kang stone ka pa. Ang pinakamabait sa BNP, di Balong. Di ba? Balong? Kasi tsaka pag kunyari ganyan na yung plasma. Alam mo, Kasi ang problema niyan, Balong. problema dyan, ikaw na lang ang BNP hindi nakaka-aura kay Jen. Manalo sa may bangs. Bulgara na pala to. Yung nananakot kapag hindi nakuha yung seat. Ay, alam niyo ya, wala akong hindi nag-get. First one is Ay, shit. yung magnanakaw. Yung may regla, may tayo. Hi mga mama! Welcome back to my channel! So today's video is, ito na yung pinaka-niintay yung vlog, ang Q&A vlog with Doc Matt ng Anesthetic. Alam ko kasi marami nagtatanong sa inyo kasi na-excite ako ng nangyayari. So ngayon, may mga questionnaire tayo kay Doc Mike na sasagutin niya. So Doc Mike, ready ka ba sa mga questionnaire natin? Sige, go. Sige rin nga pala, dito kami sa may operating room. Parang hindi ka matatakot kasi pag operating room, ginagawan ka, ito yung dito talaga. Pero hindi ka kakabahan kasi yung ambience is maganda talaga siya. And by the way pala, ngayon is wala siyang operation. So ito naman, every time naman, nililinis na nila, Doc, yung disinfect nila to. 100% malinis to. Ready ka na ba, Doc? Ready ka na ba? Ready, kinakabahan. So first question, Doc, anong mas magandang procedure? Under the skin or under the muscle? Well, personally, or by experience namin sa clinic, mas gusto namin under the muscle. Kasi para sa amin, yung implant, pag nilagay mo sa ilalim ng muscle, pag hinawakan yan ng partner o nakita yan ng partner mo, meron pa yung extra layer ng covering na hindi mo makikita yung implant na bilog na bilog. No? Kasi kung napapansin nyo, pag nakita nyo under the skin niya, makita mo yan na parang yung forma ng implant mismo. Compared sa under the muscle, picture ng muscle, at in effect, para siya nagti-teardrop. Para sa amin yan, no? I don't know with other surgeons, but in our experience, yun yung sa amin. Sa anesthetic talaga, yung ginagawa talaga, Doc, is under the muscle. How much magpa-breast augmentation? Well, average sa breast augmentation, no, it will range around 160 to 200 or to 250 pa nga sa ibang clinic. No? So, hindi ka na i-mention, of course, kung magkano talaga, kung sino, magkano sila, but that's the average. Nakadepende rin ba sa sisi, Doc, yung price ng ano? Well, sometimes kasi the bigger the implant, of course, the harder na ipasok, mas madami yung ginamit na silicone, of course, tumataas din. Ano dapat i-consider, Doc, kapag nag-under ka ng breast augmentation? What do you mean? Parang anong preparation kapag bet mo? Surgery. Of course, emotionally, spiritually, physically, dapat ready ka, no? Hindi yung parang may pumilit lang sa'yo, tapos napalagay ka na ng suso. No, kasi, ano yan eh, after ng role namin as a clinic or as a surgeon, as a doctor, as a nurse, as an anesthesiologist, pag uwi mo sa bahay, ikaw na yung mag-aalaga sa sarili mo. So, dapat ready ka na alagaan ang sarili mo. Kasi kung di ka ready, sino mag-aalaga sa'yo? So, ayun mga bayot, dapat kapag mag-under kayo ng, kahit hindi breast augmentation, kahit Any surgery, yes. dapat always prepared kayo. Hindi yung parang naisipan mo lang, tapos gusto mo na, tapos hindi mo, pagsisihan mo. So, maganda ka prepared ka. Ask ko lang, if breast augmentation lang ba ang ginagawa ni Doc Mike o meron pang iba? Well, dito sa clinic, ginagawa namin lahat yan. No? For your information, I'm a plastic and reconstructive surgeon. Ibig sabihin, hindi lang yung pampaganda ginagawa ko. Sa hospital, nag-opera rin ako. Sinasara ko yung mga sugat na hindi maisara, mga sugat na matagal na, ayan ang ginagamit ko. Pag may tinanggal na laman, na cancer, tapos kailangan matakpan, tinatakpan ko. No? So, I'm a board-certified plastic surgeon. Gumagawa ako dito sa clinic ko at sa ibang hospital. And by the way din pala, sila Doc, kasi unang punta ko dito, nakita ko yung sa mga ano mo, Doc, sa mga Sino? tao doon, worker mo. Tapos, ang Alila. Oo. Nandito siya, ang ganda kasi ng gawa, yung unang punta ko
dito, nakita niyo naman sa vlog, may nagpa-consult. Magapa siya. Tapos, ngayon, pagpunta ko sa icon ko, ang ganda ng ilong niya. Ang tangos. Hindi ko alam. Si ate, tara ate, pakita naman natin si ate. Mukhang tao Ayun, siya. ang ganda ng ilong niya. Oh. Hindi siya yung, kasi may mga gawa na ilong na parang ginatawag na avatar. Kaya titig na opak. Magapa yan. 3 linggo pa lang yan eh. Tatulog pa sa tignan. Mamaya, send namin sa iyo yung before niya para makita mo yung hayop na naging tao. Ang ganda ng bridge. Ano yan? Doc cartilage? Ano yan? Gore-Tex. Gore-Tex tapos. Oh, ang ganda. Parang signal sa ginawa sa amin. Pero ang ganda na kay ate, oh. Ikaw din, di ba, ma'am? Ang gawa. Pero mas ang ganda sa'yo, ate. Baka pag gusto yung makita sign. Oo, ang ganda, oh. Bumagi sa face talaga ni ate. Well, kasi sa Rhino, kasi katulad nung gumawa sa'yo, hindi naman niya parang dikahon na karga mo katulad nung nauna ng design. Dapat talaga, babagay mo, tulad ng ilong mo, di ba? Bagay na bagay sa mukha mo. Hindi yung parang inipit mo. Nilagay lang. So sa mga balak din ano dyan, nang hindi ng breast, like mga rhinoplasty. Kalpat. Yes, mga ganito. Meron sila doc dito Like, ginagawa sa Aesthetic. So wag na kayong mahiya mag-message kasi sure na sasagutin nila doc. And don't forget na i-like yung kanilang page kasi gusto kasi nila doc ipalakihin yung kanilang engagement sa kanilang bagong bagong page. page. Kasi yung luma, na-restrict tayo. Na-restrict sila. So may bago silang page ngayon, like nyo na. At kapag meron kayong balak i-question kaya doc, magpa-consult, dyan nyo sila i-message. After surgery, when ka pwede mag-exercise na? Well, it depends kung anong exercise, no? After 2 weeks, pwede ka nang mag-brisk walking, wag mo nang takbo, no? Brisk walking lang. Yung mga running doc, parang kailan siya pwede doon? Siguro mga 3 to 4 weeks, pero sana meron kang tinatawag na sports ba? Kasi ayaw mo naman yung oo, kasi ang gusto natin, mag-lessen na yung pamamaga. But if you do exercise, lalo na yung mga weights, no? Lalo siya mamamaga. Tatatagal na naman. Okay. So, how long para maging fully healed na after breast augmentation? Well, by the book, no, nakalagay yan, no, 3 to 6 months makita mo yan na nagda-drop na siya. 3 to 6 months. 3 to 6 months. Eh, ang common na tanong, tama ka dyan eh. Ang sinasabi nyo na gaano katagal ang downtime, no? Oo. After breast surgery, no? Pagka uwi mo galing dito sa clinic, pwede ka na mag-mall kung gusto mo pa bumili ng sports bra. Ay, lagi ko sinasabi sa mga pasyente. Kasi akala nila, pagtapos mo operahan, nakaratay ka lang na 1 linggo, 2 linggo. Pagkatapos mo, gising na gising ka na, punta kang mall mo. Pag ka ng sports bra kung gusto mo. Hindi ka yung downtime na matagal. Hindi. Tapos, ang total healing period talaga ng sugat is 1 year. 1 year. Parang mapasok talaga na parang fully healed talaga siya na makita mo. Pero 3 to 6 months, sobrang kita mo na yung Na-excite ako. Pero actually kahit 2 weeks or 1 month, makita mo na maganda na eh. Siyempre, with the massage, siyempre, turuan ka na rin mag-massage. Eh, may proper way ba ng doc ng pagmamassage? Or parang paano massage yung parang? Well, the massage kasi, no, subjective yan, no? Depende kasi yung doktor mo, no? Meron kami dito ginagawa na yun lang yung Parang ginagawa. technique. Yan, no? Tuturo namin sa lahat. Curious lang, kapag nilagay ba ang silicone sa dibdib, mabigat ba siya or normal lang? Initially, lagi namin sinasabi sa pasyente, pagkagising mo, ang unang mararamdaman is masikip at mabigat. No? Para isipin mo kasi, ang babae pag nagbuntis 9 months, unti-unting lumalaki yung tiyan. Ikaw, 1 oras, nilagyan ka ng suso, na parang nilagyan ka ng bata dito. So masikip siya talaga. Initially, yun yung mararamdaman mo, masikip, mabigat, kasi tinutulak ng skin mo. Hintayin mo yung skin mo mag-accommodate, which takes 3 months. Kaya sinasabi namin 3 to 6 months. Kasi yung pag-adjust, pag-accommodate ng skin mo, mga 3 buwan. So kung ilan cc nilagay mo, yun din yung timbang. Kunyari, 500 nilagay mo, 2,500, 1 litro. 1 litro, 1 kilo. Ganun yung timbang mo. So happy for you, Jovin. Maganda talaga ang Mentor brand kasi ayan din silicone ng mga sisi ko. Good luck sa surgery mo. Thank you so much. Yun din pala, maganda rin kasi talaga ang Mentor brand, di ba, Doc? So, anong advantage ni Mentor brand sa mga ibang silicone, like yung mga China? Well, ito, Mentor, no? 30 years na siya sa 33 years na siya sa market. So nakita na nila lahat ng naging complication, lahat yung mga nababasa mo, mga contracture, rippling, implant na pumutok, no? So nakita na nila lahat yan. Ngayon, dahil alam na nila lahat yan, na-improve nila yung product nila. Kaya ang lakas na loob nila magbigay ng lifetime warranty. Kasi sure sila sa implant nila, no? At the same time, si Mentor is made in USA. Siya lang ang, ewan ko kung meron ng iba, no? Siya kauna-unahang US FDA approved
Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Wow, kasama. No? So, Philippine FDA, of course, pumasa siya, tapos US FDA. Planning to have BA soon. Just want to ask where I can message Doc Mike. Well, we have 2 page, no? Yung FB page namin. Ngayon, recommend namin yung isa. Kasi yung isa, medyo na-limit yung validity namin kasi we were posting, of course, no? Alam naman natin sa Facebook, it's restricted. So, we are trying to create a new one para medyo malimit namin or ma-censor na namin. Meron bagong page sila, Doc. Kaya mag-message sa mga bago nilang FB page. Ayan yan. And nasa description below din yan and nasa comment section nakapin. What's the best size of silicone when you're planning to undergo breast augmentation? Well, technically, meron talagang ginagawa yan. No? You must measure the shoulder length, the breast size, of course, yung width ng pasyente, no? Or yung mas madaling way, meron kami dito yung mga sizer. Nakita mo dito, magsakat ka ng sizer. That's the best way, no? Kasi doon pa lang, alam mo na yung magiging itsura ng katawan mo pag nalagyan na siya. blood. So, meron bang mga patient, Doc, na parang mas gusto nila yung higher CC pero parang hindi kaya ng katawan nila? Well, of course, we always give the advice. No? Tandaan nyo, kaming mga doctors nyo, we can only give advice. But the final decision is still nasa sa inyo. Kung gusto nyo mas malaki, bibigay namin sa inyo yung pros and cons. No? I-assess kita. Kung makikita mo, minsan pinipinch pa yung suso, titignan kung kaya ba? Kaya kasi kung sa kaya. Sasabihin namin sa'yo what to expect. Kasi pagkagising mo, ang sikip, no? Ang bigat, talaga. Yun talaga initially. No? So, until mag-accommodate yung skin, doon na siya magiging, parang magiging, okay pala ito. No? Kasi tanda mo, dito sa clinic, ang sinabi ko yata sa ito noong una, ang number 1 complaint namin dito is pagkagising ng pasyente, Doc, bakit ang liit? Ang liit. Oo. Yun nga. So, maganda rin talaga na nakikinig ka rin sa advice ng doctors kasi they know what's the best for you. Yes. Kaya nga, meron tayong sizers dito, meron tayong mga panukat. Kasi ayaw natin, for example, gusto ko parang si ganito ng ganito. Makikita mo yung pasyente, yung gusto niya, sobrang payat, yung pasyente, medyo malapad. Mahirap naman. Kaya mas maganda, kaya ang tag namin dito is more confident, more beautiful, more you. Yes. Ibig sabihin nun, ikaw yun, hindi ka wala kang dinaya. Yung para saan, anong best na CC ang ilagay? Well, based on my examination sa'yo, no, you have medyo maganda yung yung hormones na ginagamit mo. Medyo halos di mo kailangan no? Kailangan mo na ng konting enhancement. No? I would suggest na a smaller implant for you. Kasi meron ka ng existing. Kasi existing plus another implant, yun yung pinaka-breast mo. So, yun, ano ba nakita mo nung nagsukat tayo nung Dok, kasi yung breast ko, parang gusto ko 300, pero parang nakita ko yung 350, parang bet ko 350 siya. 350 plus Ito, parang bet ko 350 na lang ako or 300. Pag-iisipan ko pa yung kung ano yung magiging final natin na season ilalagay. So, next question, Doc. Is there any cases where in a patient who has undergone surgery came back to your clinic and asked to remove the implant? Meron ako naging pasyente dati, pero for work issues naman siya. Hindi ko na i-mention kung sino, pero more of nagtatrabaho siya sa Middle East. Okay. Of course, yung mga employer nila, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, they should abide dun sa law ng bansa kung nasaan sila. Kaya kayo mga transitioner, kung sino man mag-undergo ng breast augmentation, dapat talaga pag-isipan nyo yung gusto nyo mangyari. Kasi mahirap talaga na magpapagawa ka tapos after kagawan, magbabago isip mo, papatanggal mo. Mahirap yun. Pero mas marami dito, pinatanggal at pinapalitan na mas malaki. Maglagay maliit pala. Tapos, Akala nila. Actually, Doc, ang dami mo nakausap na ganyan na Jovine go for higher Yes. sisi. Kasi magsisisi ka nyo na maliit lang pala. Kaya napapistin ako, mas maniniwala ako sa kanila kasi sila may experience na. Kaya tama yan, Malaki tanong pa talaga sa siya. mga nauna. Kasi alam nila kung ano yung pangit, ano yung maganda. Tsaka ang dami nag-advise sa akin na after 15 days pa pwedeng maligo talaga. Yung parang, Well, sa amin kasi after, kinabukasan, pwede ka na maligo. Maligo. Kasi we are sure naman na yung pagsara namin is maganda na hindi, sabi na kasi papasok na yung tubig. ay hindi na. Bakit may mga nagpapabiin na matigas yung hinaharap? Kasi Dok, may mga transisi ako na nahawakan. Ang tigas. Tapos may iba naman transisi na malambot. Bakit may ganong cases, Dok? Well, unang-una, tanongin mo muna, anong placement?
No? Under the skin or under the muscle. Based kasi sa literature, mas mataas ang contracture rate pag under the skin o subglandular. Tapos, of course, next mong tanong, anong implant na ginamit? Nakadepende rin ba sa implant yun, Dok? Well, kung gagamit ka ng low-end na implant, no? Gaya ng ibang naging cases namin dito, wala pa isang taon. Nag-deplete na yung implant, may antigas. No? May mga silicone din ba, Dok, na matigas talaga siya? Kahit hindi pa siya nalalagay mismo? Well, yung mga unang generation, yes. May ganun. Yung mga, actually, yung mga China ngayon, kahit na China, medyo maganda na rin yung texture niya. Pero syempre, first, kung tatanungin mo ko, I will give the best to my patient. Next question. What makes you decide na magpa-breast augmentation? Meron ka naman na. So, question sa akin to. Actually, matagal ko na talagang bet na magpa-breast augmentation. Matagal na, bago pa ako gawa ng ilong. Bet na bet ko na talaga siya. Kasi, isa to sa mga goal ko talaga. And bet na bet ko talaga siya. And yun nga, nakilala ko yung aesthetic. So, dito talaga ako pumunta. Kasi, kilala ko to dahil kay Jana Larman. Sa kanya ko napanood tong vlog na to. Kaya, parang, ay, wala yung vlog ni Jana. Ko, gusto ko dito. Kasi, parang, kita-kita ko naman sa gawa ni Jana. Nakita kasi before, after mo siya gawa. Ang ganda ng susang niya. So, kung, alapit ko yung ganyan. And ni-recommend niya nga sa akin ng aesthetic. And ngayon nga, bet ko na. Kasi sayang naman, di ba, opportunity. I'm so happy kasi nakilala ko talaga yung aesthetic. And I'm sure naman na nagiging safe ako dito. And mas alagaan ako nila, Doc Mai. Usually, ilang sising nilalagay mo sa mga nagpapa-breast? Well, it depends, no? Kaya meron tayong sizer para may guide sila. Pero lagi mo advice sa trans community lalo, no? Na they must understand na ang katawan na male anatomy is not the same as, of course, female. So, laging mas mataas pag sa kanila. Sa inyo. Ano yung parang pinakamalaki na lagyan mo ng sisi? Well, ang nalagyan natin na pinakamalaki si 800. Babae yun. Babae. Oh. Malaki talaga siya, Doc? Paano yung itsura niya? Nandun sa computer natin eh. Maganda, yes. So, malaki talaga sisi, Doc? Malaki. Sa trans naman, ang pinakamalaki na ilagay natin, 600. 600. May cases na 1,000 cc. May mga ganun bang cases na nagpa... Meron, pero dito sa clinic, wala pa tayong nare-receive kasi masyado na ang OA yun eh, no? Mas maganda yun, pag kunyari 1,000, hindi siya yung 1,000 na mag-start ka muna sa ganito para lumapad muna yung skin. Tapos... so parang step by step, hindi pwedeng 1,000 na ilalagay. baka hindi kayanin ng bala, no? Kasi ang kalaman mo dyan, stretch mark. Ayun lang yung mga question natin, Doc Mike. Thank you so much sa pagsama sa aking vlog. And then, yun nga, kapag gusto nyo magpa-consult kila Doc, hindi lang breast augmentation, gusto nyo magpa-rhinoplasty, anything na surgery, i-message nyo na sila Doc sa kanilang FB page. Ayan yan, nasa comment section, nasa description below yan. Huwag kayong madalawang isip na i-message sila Doc kasi for sure mag-message sila sa inyo. And sa mga kapwa ko vlogger na gusto rin magpa-breast augmentation soon or anything, nagbibigay si Doc ng discount and basta i-vlog nyo lang sila Doc, yung mga experiences nyo, document nyo pa yung mga nangyayari sa life nyo. Punta lang kayo to kila Doc sa aesthetic. Assistant, resident nurse, kung anong gusto na tawagin. And nandito din ang ating resident Miss assistant Zane. na si Miss, ano po? Miss Zane. Miss Zane. May pa-contest nga kami. May pa-contest? Oo, yung mga nakakilala kay Miss Zane. Ah, siya yun! Oo. Ano, ganda pa ng face mo talaga, Tibor. Oo, pag pinilter. Ang ganda! Kaya nagtag sa akin. Siguro ako ba to? Di ba ako to? Kaya Walang nakahula. Oo. Walang nakahula. May pa-premyo kami yun. Pa-Gcash pa nga si Miss Zane dun So, eh. for sure marami mag-comment kasi malalaman na nila kung sino yun. Pagkapalag ko ito siguro mayaman. Ang dami mag-comment doon. So, ayan, Doc, thank you so much sa pagsama sa aking vlog. And kung may mga question pa kayo, mga mama, about breast segmentation, comment nyo lang yan down below kasi sasagutin ko yan. Thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye! Mwah!